Para sa pagbubulay-bulay po ng salita ng Panginoon, please turn with me to Ephesians chapter 5, verse 3 hanggang sa verse 5. Ephesians chapter 5, verse 3 hanggang sa verse 5. And this is what the Word of God says. Ngunit ang pakikiapid, ang lahat ng karumihan o kasakiman, ay huwag sanang mabanggit sa inyo gaya ng nararapat sa mga banal. Gayon din ang karumihan at hangal na pagsasalita o mga pagbibiro na di nararapat kundi ang pagpapasalamat. Sapagkat inyong nalalaman na bawat mapakiapid o mahalay o sakim na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ay walang mamanahin sa kaharian ni Kristo at ng Diyos. May the Lord bless the proclamation of His word tonight. Matapos pong ibigay ni Apostle Paul ang positive na mga paraan upang ma-imitate natin o magaya natin ang ating Diyos, ay nag-transition si Apostle Paul upang i-condemn ang tatlong areas na maituturing nating makasalanan para sa mga mananampalataya. And actually, these are grouped together as if kabahagi po sila sa isang common na tema lamang po. And if so, itong emphasis ni Pablo sa passage na ito ay patungkol talaga sa sexual immorality. Say for example, una, binanggit ni Paul ang sexual immorality. Itong general term na ito ay maaring himay-himayin to include any sexual misconduct, any inappropriate communication, including pornography. And generally, as it is used dito sa ating teksto, ito po ay nangangahulugan ng mga physical behaviors. Kabilang po ang premarital sex, ang adultery, at ang same-sex na mga gawain. Pangalawa, binanggit din ni Apostle Paul ang impurity. Ang impurity ay tumutukoy sa kahit anumang uring marumi o hindi banal na pamumuhay. At ito din ay nag-i-extend sa sexual immorality. Kasi impurity din yan in a blatant sense. Yung mga bagay din na tinuturing ng mga non-Christians na gray areas of sexual purity. And then pangatlo, binanggit din ni Apostle Paul ang covetousness. At ang covetousness ay kinuha ito directly mula sa Ten Commandments ng Exodus chapter 20 verse 17. At ang covetousness ay tumutukoy sa hangarin ng isang tao na maangkin niya ang pag-aari ng kaniyang kapwa. And sexually speaking, it includes coveting the wife of your neighbor or neighbor's wife. At meron din itong connotation ng greed, yung kasakiman, na hindi makontento kung ano ang binigay ng Panginoon sa kanya at gustong agawin ang pag-aari ng iba, kabilang po ang spouse. And nagpapatuloy po ito sa pag-extend ng warning ni Apostle Paul patungkol sa sexual sin na nag-i-include ng mga overt actions, mga lantaran na mga sexual actions, mga subtle actions din, at maging ang ating mga kasalanang sexual sa ating isipan at maging ang ating attitude. Ang sinasabi po ni Pablo, itong mga bagay na ito ay hindi dapat mag-exist kahit sa mga mananampalataya. Now, bilang mga Christians, we are capable na magkasala at mahulog tayo sa kasalanan. Kaya hindi po tayo dapat maging passive sa kasalanan. Kung tayo po ay kinakonvict ng Panginoon patungkol sa kasalanan, bilang mananampalataya ay kailangan po talaga natin itong ipahayag at iwasan ang kasalanan. Nasabi ng 1 John 1:9, if you confess your sins, He is faithful and just to forgive you and to cleanse you from all unrighteousness. At nangangailangan din na gawin nating accountable ang isa't isa pagdating sa kasalanan. Hindi po ito judgmental attitude, but it's a matter of the health of the entire church. Tinatawag po ni Apostle Paul ang buong iglesia na magiging banal. And then meron pong striking balance between fellowship and purity. Sapagkat kung tayo ay namumuhay sa kasalanan, ay talagang maa-affected po ang fellowship natin sa Panginoon at saka sa mga kapatiran. And then kinakondemn ni Apostle Paul ang tatlong uri ng sexual immorality na nag-i-extend to include all aspects of our
behavior and attitude. For example, binanggit ni Apostle Paul ang filthiness. Filthiness. Binabanggit ito ni Apostle Paul, sinasama po sa discussion of sexual immorality. So, ito ay napapabilang dito ang mga dirty jokes, mga green jokes, na meron pong mga sexual references. Sabi ni Apostle Paul, dapat wala ito sa mga Christians. Binanggit din ni Apostle Paul ang foolish talk, galing sa Greek word na morologia. Moro means stupid. Lego means speaking. Ang ibig sabihin nito na ang ating mga pananalita ay hindi dapat idiotic, absurd, and blatantly meaningless. Bilang mga mananampalataya sa ating Panginoon, ang lumalabas sa ating bibig ay ang dalisay na mga pananalita at nakakapagbigay kaluwalhatian sa ating Panginoon. And then binanggit din ni Apostle Paul itong crude joking. Galing po sa Greek word na eutrapelia, na tumutukoy po ito sa mga vulgar na mga pananalita, mga foul-mouthed humor. Hindi po against ang Biblia sa malilinis na mga jokes and humor. Hindi against ang Biblia diyan. Hindi naman tayo stone-faced or stoic na mga tao. Pero hindi po talaga pwede ang mga jokes na dirty, filthy, and mean-spirited. And then, binigay po ni Apostle Paul sa verse 4 ang contrast. At marami namang mga virtues na kabaliktaran sa sexual immoralities and impurities na binabanggit po ni Apostle Paul. Pero of all the virtues na kanyang binanggit dito sa ating teksto, pinili po ni Apostle Paul ang isang particular positive virtue upang i-contrast ang mga naunang binanggit ni Paul na kasalanan. At ano ang positive virtue na binanggit ni Paul? Specifically, ang thankfulness. Ang ating puso na merong gratefulness, merong pasasalamat at papuri sa Panginoon. Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, mga kaibigan, ang lahat ng tao ng Diyos ay kinakailangang maging thankful, nagpapasalamat. Thankful people, mga kapatid, mga kaibigan. God's people must be thankful. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, but rather giving of thanks. And this is in contrast sa mga masasama na hindi talaga sila grateful sa ating Panginoon. Familiar na sila masyado sa pagpapala ng ating Diyos, natatanggap nila ito araw-araw, hindi sila nagpapasalamat. Kaya Romans 1:21, please turn there. Isang batayan ng paghahatol po ng ating Panginoon sa huling araw ay ang puso na hindi nagpapasalamat. Romans 1:21. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya ay hindi nila niluwalhati bilang Diyos, ni pinasasalamatan man, kundi naging walang kabuluhan sa kanilang mga pangangatwiran. At ang mga puso nilang walang katuturan ay nagdilim. So ang thanklessness ay isang batayan ng paghahatol ng Diyos sa huling araw. 2 Timothy chapter 3 verse 1 and 2. Please turn there. 2 Timothy chapter 3 verse 1 and 2. Ngunit unawain mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kapighatian, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapanlait, suwail sa mga magulang, mga walang utang na loob, walang kabanalan. So binanggit dito yung walang utang na loob, ungrateful. Isa ito sa mga evils na binanggit ni Apostle Paul na magiging talamak sa huling araw, and the last days includes our generation. Meron pong apat na bahagi ang ating pagbubulay-bulay ngayong gabi. Una, ang kasalanan ng ingratitude or hindi nagpapasalamat. Pangalawa, the command to give thanks. Ang utos ng Diyos na tayo ay dapat magpasalamat. Pangatlo, the specific things to be thankful for. Ano-ano ang mga bagay na dapat nating ipasalamat sa Panginoon. At pang-apat, the manifestations of a grateful heart. Papaano natin madidetect ang isang puso na punong-puno ng pasasalamat sa ating Panginoon?
dumako na po tayo sa unang punto at naway tulungan po tayo ng ating Panginoon sa pag-aaral ngayong gabi. Una, the sin of ingratitude. Ang ingratitude, mga kapatid, mga kaibigan, ito ay ekspresyon ng isang pusong masama na hindi nagpupuri at nagpapasalamat sa ating Panginoon. Ang ingratitude, manifestation ito ng kayabangan and unbelief, hindi pagtitiwala sa ating Panginoon. Ang isang tao na ungrateful ay self-centered. Iniisip niya na entitled siya sa lahat ng kanyang ini-enjoy ngayon. He feels he deserves what he has. Ang hindi mananampalataya ay hindi talaga tunay na nagpapasalamat sa Panginoon at kumikilala na ang lahat ng nasa kanya ay nanggagaling sa Diyos, nagmumula sa Diyos. Hindi niya kinakonsider ang kabutihan ng Diyos at ang kaawaan po ng ating Panginoon. So, ang gratefulness or gratitude, mga kapatid, mga kaibigan, isang distinguishing mark pala ito na ang biyaya ng Panginoon ay kumikilos sa puso ng isang tao. Sapagkat ang tunay na Christian, na-identify po natin dahil sa kanilang puso na punong-puno ng pasasalamat sa Panginoon. Ayon pa kay Thomas Watson, take a Christian at his worst, yet he is thankful. So kung merong Christian, kahit worst ang nararanasan niya sa kanyang buhay, thankful pa rin yan sa Panginoon. Sasabihin pa rin niya na hindi deserve sa akin ito, kulang pa nga ito. Ang karapat-dapat sa akin ay ang paghahatol ng Diyos. And yet, itong kabigatan ng Panginoon ay mabiyaya niyang ibinigay sa akin in order to remind me of my utter dependence on Him. But this is not deserved because what I actually deserve is worse than this. Baliktad yan sa hindi mananampalataya. Mabilis ang puso ng hindi mananampalataya na magsasabing, Lord, bakit hindi ako deserving nito? Ganon ang hindi mananampalataya. Totoo naman na hindi tayo deserving sa mga mabibigat na bagay na nangyayari sa atin. Hindi tayo deserving niyan kasi mas malala pa sana ang nararapat sa atin. Yun ang anggulo na tinitingnan ng isang tunay na mananampalataya. Maaring ang isang tao ay magmamalaki sa kaniyang religion. Religion is not the distinguishing mark of God's people. Sapagkat si Satanas ay religious din. He knows how to transform himself as an angel of light. Now, ang belief in God, hindi yan distinguishing mark ng tunay na mananampalataya because the demons believe in God and they tremble. So that's not the distinguishing mark of a true child of God. Ang distinguishing mark is, are you thankful? Are you grateful? Hindi po talaga ito ma-counterfeit, mga kapatid, mga kaibigan. Ang Hebrew word sa thanksgiving is yada and toda. So yada, toda. Kasi sa Hebrew language, at yun po ang klase natin sa CRSA, mag-uumpisa po ang ating Hebrew class. So sa most of the Hebrew word, ang accent ay nasa second syllable. Yada, toda. And both can be translated as thanksgiving or praise. Ang gratitude, ang puso na punong-puno ng pasasalamat, magdudulot talaga ito ng papuri sa Panginoon. Hahantong talaga ito sa papuri po natin sa ating Panginoon. Kaya ang subject ng thanksgiving, kung babasahin po natin ang Biblia, paulit-ulit po ito na binabanggit. It comes up over and over in the scriptures. So dapat i-consider natin ito carefully, mga kapatid. Itanong natin sa ating sarili, am I a thankful person? Ako ba ay nagpapasalamat sa Panginoon? Thankful ba ang aking puso? Ang aking gratitude ba ay napapatunayan sa pamamagitan ng aking pamumuhay dito sa mundo? Does it cause me to respond in praise and obedience? Kasi kung grateful ang ating puso, magre-reflect yan sa ating papuri sa ating Panginoon at pagsunod natin sa kanyang salita. Kaya kailangan po nating unawain po ito na ang sin of ingratitude, that is unique sa mga hindi mananampalataya sa ating Panginoon. And the virtue of thanksgiving, gratefulness, that is something that Satan
and the unbelievers can never counterfeit. This is really the distinguishing mark of a true child of God. Dumako tayo sa pangalawang punto, the command to give thanks. Ang utos, ang pagpapasalamat ay particular na inutos po ng ating Panginoon. Tayo po ay magpapasalamat sa ating Diyos. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Ang sabi po dito, sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo. This is imperative. This is utos. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. And then if you will read the book of Psalms, Psalm chapter 100 verse 4, please turn there. Ang utos po ng Panginoon dito sa Psalm chapter 100 verse 4, magsipasok kayo sa kaniyang mga pintuan na may pagpapasalamat at sa kaniyang mga bulwagan na may pagpupuri. Magpasalamat kayo sa kaniya at purihin ninyo ang pangalan niya. You see, thanksgiving and praise go together. Kung ang puso ng tao ay punong-puno ng pasasalamat, it will follow that that person is a worshipful person. Nagpupuri sa ating Panginoon. Colossians chapter 3 verse 15. Please turn there. Colossians 3:15. Ang sabi po dito, at maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na doon ay tinawag din naman kayo sa isang katawan, at kayo'y maging mapagpasalamat. You see? Utos talaga ng Panginoon na tayo ay maging mapagpasalamat. Ang pagpapasalamat ay pagkilala sa Diyos na siyang giver sa lahat ng mga bagay na ating nakakamtan, at ang pagpapasalamat ay ekspresyon ng ating papuri sa kabutihan po ng ating Diyos. Ang pagpapasalamat po ay ang pagbibigay ng halaga sa lahat ng pagkilos at ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. At inaasahan talaga ng Diyos na ang kaniyang mga tao ay magpasalamat lamang sa Kanya. Take note ha, alone. Sa Diyos lamang tayo magpasalamat. Yun ang sinasabi ng second commandment. I, the Lord your God, am a jealous God. So ang ating pasasalamat ay ibigay lamang natin sa ating Panginoon. Exodus chapter 34 verse 14. Ibigay lamang natin sa Panginoon exclusively ang ating pasasalamat. At kahit magpasalamat tayo sa mga tao na nakatulong sa atin, but ultimately, ang ating pasasalamat ay ibigay po natin sa ating Panginoon. Exodus 34:14, sapagkat hindi ka sasamba sa ibang Diyos, sapagkat ang Panginoon na ang pangalan ay mapanibughuin, ay Diyos na mapanibughuin. Kaya kung hindi tayo nagpapasalamat sa Diyos, para bang tinatanggi natin ang Diyos. Ang sabi po ng ating Panginoon, tinuturo niya sa atin that we are to be merciful kahit sa ating mga kaaway, sapagkat ang Diyos ay mahabagin sa atin. And then, dinidescribe ng Panginoon ang kaniyang mga kaaway na hindi mapagpasalamat. They are ungrateful. But for the people of God, we are commanded even to show mercy to our enemies as God has shown us mercy. Luke chapter 6 verse 35. Ang sinasabi po ng Panginoon, Luke 6:35. Subalit ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng kapalit. Malaki ang magiging gantimpala ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan. Ibig sabihin, kayo ay mapapatunayan na kayo ay mga anak ng kataas-taasan. Yun ang ibig sabihin nito. Sapagkat siya ay mabait sa mga di mapagpasalamat at sa masasama. So ang description ng mga masasama, sila ay ungrateful, hindi mapagpasalamat. Gayon paman, ang Diyos ay nagpapakita pa rin ng kabutihan sa kanila. So ang gratefulness, this is really one of the distinguishing marks of God's people. The gratitude na meron po sa ating puso, or ang absence ng gratitude sa ating puso, yun po ang nagdi-define kung sino po tayo. Ang gratitude, once again, ito po talaga ay nagka-characterize sa tunay na mananampalataya. This is what Paul calls as is proper among the saints.
Tingnan po natin ang puso ni Haring David. First Chronicles chapter 29 verse 10 to 13. Please turn there. First Chronicles chapter 29 verse 10 to 13. Nasabi po dito, kaya't pinuri ni David ang Panginoon sa harap ng buong kapulungan. At sinabi ni David, purihin ka, o Panginoon, ang Diyos ni Israel, na aming Ama, magpakailan paman. Iyo, o Panginoon, ang kadakilaan, kapangyarihan, kaluwalhatian, pagtatagumpay at karangalan, sapagkat sa iyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Iyo ang kaharian, o Panginoon, at ikaw ay mataas na pinuno sa lahat. Ang mga kayamanan at gayon din ang karangalan ay nagmumula sa iyo, at ikaw ang namumuno sa lahat. Nasa iyong kamay ang kapangyarihan, kalakasan, pagpapadakila, at pagpapalakas sa lahat. At ngayon, aming Diyos, kami ay nagpapasalamat sa iyo at aming pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Kung ang thanksgiving ay isang palatandaan ng pusong binago ng ating Panginoon, ang sinasabi din ng salita ng Panginoon, kakaunti lang talaga ang tunay na thankful. Sapagkat kakaunti lang ang tunay na nakakakilala sa ating Panginoon. Say for example, napapatunayan yan sa 10 kitungin na pinagaling ng ating Panginoon. Ilan lang po ang bumalik at nagpasalamat sa Diyos? Isa lang. Of the 10 lepers na pinagaling ng Diyos, only one turned back to give thanks. So, ano ba ang ating observance? Gaano ba kadalas na maririnig natin sa mundo na sila po ay nagpapasalamat sa Panginoon at pumupuri sa Kanya? No. Ang bilis magpasalamat ng mga tao sa swerte. Ang swerte po ang ina-acknowledge, pero hindi po talaga ang Diyos. The Philippines is supposed to be a Christian nation. Pero gaano kadalas na nakikita natin na kahit sa mga restaurants, kung tayo ay kumakain, ang mga tao ba ay tumutungo at nagpapasalamat sa Panginoon? Gaano ba kadalas na naririnig natin ang mga tao na pinupuri at dinadakila ang kabutihan ng Diyos? In contrast, gaano po kadalas na naririnig natin mula sa mga tao na sinusumpa nila ang Diyos, ang pangalan ng Panginoon, at sila ay nagko-complain at sila ay nagrereklamo sa ating Panginoon? What best characterizes you, my dear brother or sister in the Lord? Is your heart characterized by thanksgiving? Yun ang ating pagbubulay-bulayan. Pangatlo, ang mga specific na mga bagay na dapat tayong magpasalamat. Ano-ano ang mga bagay na iniutos ng Panginoon na ating pasalamatan or tayo ay dapat maging thankful? Sinagot po yan ni Pablo sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Sabi po ng 1 Thessalonians 5:18, in everything give thanks, for this is God's will for you in Christ Jesus. Sa lahat daw ng mga bagay, kabilang ang mga problema, tayo po ay magpasalamat sapagkat ito po ang kalooban ng Diyos. Ephesians chapter 5 verse 19 and 20. Please turn there. Ephesians 5:19 and 20. Kayo'y magsalita sa isa't isa sa mga awit at mga himno at mga awiting espiritual na sa inyong mga puso ay nag-aawitan at gumagawa ng himig sa Panginoon, laging nagpapasalamat sa lahat ng mga bagay. Sa lahat ng mga bagay, take note, walang exempted. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, sa Diyos na ating Ama. God commands us to be thankful in everything. All things, wala po talagang exception. Lahat ng situation, mabibigat na situation, and this includes every difficulty na ating nararanasan, tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Ang pagpapasalamat, ito po ay pagkilala sa mabiyayang probidensya ng ating Panginoon para sa lahat ng bagay. Because God is sovereign in all things. He is sovereign over all things. And so anumang bagay na nararanasan po natin, kung tayo ay nagpapasalamat, kinikilala natin na ang Diyos ay mabuti. At kailanman hindi po siya malupit sa atin. Na kahit mahirap po ang ating nararanasan, galing pa rin yan sa kabutihan ng Diyos. Kasi papaano kung hindi natin yan naranasan? Baka ang ating puso ay maging palalo. Baka ang ating puso ay lalayo sa ating Panginoon.
Dapat nating pasalamatan ng Diyos sa mga physical blessings na ating nai-enjoy. Ang probidensya ng Diyos na nagdadirect sa lahat ng pangyayari sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating kinakain araw-araw, maging sa ating kalusugan. Pasalamatan po natin ang Panginoon sa lahat ng spiritual blessings, kabilang ang election, predestination, kapatawaran, being in a church na matapat na nangangaral ng salita ng Diyos, the sweet fellowship inside the church. Ephesians chapter 1 verse 3. Ang sabi po dito, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo na siyang nagpapala sa atin kay Kristo ng bawat pagpapalang espiritual sa sangkalangitan. Dapat po nating pasalamatan ng Diyos sa ating redemption. Dapat tayong mamangha. Forgiveness, reconciliation, regeneration. Yung patay nating kaluluwa na binuhay ng Diyos. This is the work of the Holy Spirit. Pasalamatan po natin. At sa konteksto po ng passage na ito, we owe God everything. Everything po na meron po tayo. Pangapat at panghuling punto, the manifestations of a grateful heart. Papaano natin malaman ng isang tao ay grateful, mapagpasalamat po sa ating Panginoon? Ano ba ang manifestation? Well, first of all, pinakaunang manifestation na itinuturo ng Biblia sa isang tao na mapagpasalamat is contentment. Contentment. Ang Panginoon po ay nangako na siya ay kumikilos, gumagawa para sa ating kabutihan. So kung naniniwala tayo na sa lahat ng bagay ang Panginoon ay gumagawa para sa ating kabutihan, then anuman ang ating karanasan, tayo po ay kontento. Ito ang pagkilos ng Panginoon para sa aking kabutihan. Kontento ako nito. Di ako magrereklamo. I will be content because I believe that God is working everything for my good. Kung tayo po ay naniniwala na ang Diyos ay may malasakit sa atin, then anuman ang karanasan po natin, ay meron po tayong gratitude and contentment. 1 Peter chapter 5 verse 6 and 7. 1 Peter chapter 5 verse 6 and 7. Ang sabi po dito, kaya't kayo'y magpakumbaba sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo'y kanyang itaas sa takdang panahon. Ilagak ninyo sa kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. So merong malasakit ang Diyos sa atin. So anumang kabalisahan meron tayo, kontento tayo na ilagak ito sa Panginoon. Sabi po ni Jeremiah Burroughs sa kanyang pamagat na The Rare Jewel of Christian Contentment, sermon po niya. Ang sabi ni Jeremiah Burroughs, contentment is the inward, quiet, gracious frame of spirit, freely submitting to and taking pleasure in God's disposal in every condition. Napakaganda po na definition ni Jeremiah Burroughs on contentment. Kung talagang tunay tayong thankful sa lahat ng pagkilos ng ating Diyos, matutunan din nating magalak sa lahat ng kondisyon ng ating buhay. And this is contentment. This is contentment. Being able to rejoice in every condition of our lives. At kailangan po talaga ito ng pagkilos ng banal na Espiritu sa ating puso. Kaya ipanalangin po natin sa Panginoon, Lord, tulungan ninyo ako na magalak sa pagkilos ninyo sa aking buhay. Tulungan ninyo ako na maging mapagpasalamat sa lahat ng panahon. Ang complaining, yung pagrereklamo, that is as a sign of ingratitude. Yung complaining, walang kakontentuhan, discontentment, na para bang sinasabi natin sa Diyos na ang kanyang layunin sa ating buhay ay hindi sapat para sa atin. So para bang sinasabi natin sa Panginoon na mas dakila ang ating wisdom, karunungan kaysa sa Diyos. Ito po ang kasalanan ng bayan ng Israel doon po sa ilang. Kaya nagalit ang Panginoon po sa kanila. In fact, talagang nagningas ang galit ng Diyos laban sa Israel dahil hindi sila grateful, hindi sila contented. Gusto nilang bumalik doon sa Ehipto. Numbers chapter 11 verse 10. Please turn there.
Numbers chapter 11 verse 10. Ang sabi po dito, narinig ni Moises ang pag-iiyakan ng bayan sa kanilang sambahayan, na ang lahat ay nasa pintuan ng kanilang tolda at ang Panginoon ay galit na galit at sumama ang loob ni Moises. Nagrereklamo ang bayan ng Israel. They were ungrateful. Now, ang pusong mapagpasalamat ay nagsasabing, Lord, salamat sa lahat ng niloob ninyong mangyari sa aking buhay. So, ito ang nagmamanifest na sinasabi ng ating puso, God is good in every situation. Well, pangalawang manifestation ng grateful heart is worship, pagsamba sa Panginoon. Gaya ng ginawa ni Job. Nawala sa kanya ang lahat, what did Job do? He bowed down and worship. Ang Hebrew word po ng give thanks is yada. Ang translation po kadalasan nito ay praise. Sapagkat hindi mo maaring purihin ang Diyos kung ang puso mo ay walang pagpapasalamat. Ayon pa kay Charles Spurgeon, a Sabbath without thanksgiving is a Sabbath profaned. A Sabbath without thanksgiving is a Sabbath profane. Ang pagpapasalamat ay nagtuturo po sa atin ng kapakumbabaan at ang manifestation po nito ay ang papuri at pagsamba sa ating Panginoon. Noong si Mary ay umupo na umiiyak sa paanan ng ating Panginoong Hesukristo, nakalimutan niya ang kaniyang sarili. Binuhos niya ang mamahaling perfume sa paa ng ating Diyos at pinunasan niya ito ng kaniyang buhok. At tinanggap po ng ating Panginoon ang kaniyang act of love and gratitude. At ito ang paliwanag ng ating Diyos. Ginawa pala ni Mary yon out of her gratefulness. Luke chapter 7 verse 47. Please turn there. Luke chapter 7 verse 47. Ang sabi po dito, kaya't sinasabi ko sa inyo, ang marami niyang kasalanan ay pinatawad na, sapagkat siya ay nagmahal ng malaki. Subalit ang pinatatawad ng kaunti ay nagmamahal ng kaunti. Dahil si Mary ay pinatawad ng malaki, ay makikita talaga natin na kahit yung kanyang mamahaling perfume ay hindi po niya winithhold sa ating Panginoon. Sa Book of Psalms, ay talagang pinag-combine ang worship at saka ang thanksgiving. Binasa na po natin kanina, babasahin po natin ulit. Psalm chapter 100 verse 1 hanggang sa verse 5. Psalm chapter 100 verse 1 hanggang sa verse 5, ang sabi dito, sumigaw kayo na may kagalakan sa Panginoon, lahat ng mga lupain. Maglingkod kayo sa Panginoon na may kagalakan, magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Kilalanin ninyo na ang Panginoon ay Diyos. Siya ang lumalang sa atin at tayo'y Kanya. Tayo'y Kanyang bayan at mga tupa ng Kanyang pastulan. Magsipasok kayo sa Kanyang mga pintuan na may pagpapasalamat at sa Kanyang mga bulwagan na may pagpupuri. Magpasalamat kayo sa Kanya at purihin ninyo ang pangalan niya, sapagkat ang Panginoon ay mabuti. Ang Kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman at ang Kanyang katapatan ay sa lahat ng salinlahi. Psalm chapter 92 verse 1 hanggang sa verse 2. Ang sabi po dito, mabuti ang magpasalamat sa Panginoon, ang umawit ng mga papuri sa iyong pangalan, o kataas-taasan, ang magpahayag sa umaga ng iyong tapat na pagsuyo at sa gabi ng katapatan mo. At yun ang manifestation ng bayan ng Israel nung sila ay bumalik mula sa pagkabihag sa Babylonia. At noong na-lay down na ang pundasyon ng templo, their thanksgiving was really mixed with praise and worship. Ezra chapter 3 verse 11. Ezra chapter 3 verse 11, ang sabi po dito, at sila'y nag-awitan sa isa't isa na pinupuri at pinapasalamatan ang Panginoon, sapagkat siya ay mabuti, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman sa Israel. Ang buong bayan ay sumigaw ng malakas ng kanilang purihin ang Panginoon, sapagkat ang pundasyon ng bahay ng Panginoon ay nailagay na. Service and love, or service, love and gratitude ay ang tanging motive ng ating paglilingkod sa Panginoon. So itong thanksgiving na ito na binanggit sa ating teksto, ay tingnan po natin ito sa kabuuang konteksto. Again, binigay po ni Apostle Paul ang tatlong kategorya ng mga kasalanan na hindi dapat mag-exist among Christians.
Ano-ano itong mga kasalanan na ito? Sexual sins. Pangalawa, sins involving our material possessions. Pangatlo, sins involving our words. Now, instead na sa mga kasalanan na ito na binanggit ni Paul, ang ibinangga po ni Pablo sa tatlong uri ng kasalanan na ito ay ang pagpapasalamat sa Diyos or mapagpasalamat na puso. Bakit kaya? Itong mga kasalanang ito actually ay resulta ng maling paggamit natin sa blessings ng Panginoon sa ating buhay. So, instead of immorality, pasalamatan natin ang Panginoon sa blessing of Christian marriage. 'Di ba? Bakit binangga ang Thanksgiving sa sexual sins na binanggit dito sa teksto? Dahil imbis na immoralidad ang mangyayari sa atin, pasalamatan natin ang Panginoon para sa blessing ng Christian marriage. Instead na covetousness, pasalamatan natin ang Panginoon sa anumang material possessions na meron tayo na mula sa Kanya. So this is the proper use of God's blessing. Instead na mga jokes na mga bastos, mga silly jokes, pasalamatan natin ang Diyos sa gift of language na ipinagkaloob niya sa atin. Pipiliin natin kung paano gamitin natin ang ating dila sa mabuting paraan. Language is a wonderful gift para sa pagpapahayag ng katotohanan, para sa pag-evangelize. Gamitin natin ito para sa pag-spread ng gospel, para sa papuri sa Diyos. Actually, marami po sa mga kasalanan na ating nagagawa, yun po ay pag-aabuso sa pagpapala ng Panginoon sa atin. Sins of the flesh are most often turning God's blessing into idolatry. Turning God's blessing into idolatry. Nawa po ang ating buhay ay nagpapatuloy na demonstration ng gratitude at papuri sa Diyos para sa Kaniyang mga dakilang biyaya ng ating buhay na ating nai-enjoy. And again, isa po sa batayan ng paghahatol ng Diyos sa araw ng paghukom ay ang puso na hindi nagpapasalamat sa Kanya. Magsisi ka sa kasalanan mo, kaibigan. Kilalanin mo na ang lahat ng meron ka ay galing sa Diyos. Ang buhay mo ay galing sa Diyos. Ang hininga mo ay galing sa Diyos. Kilalanin mo siya bilang iyong Diyos at tagapagligtas. Magsisi ka at manampalataya ka kay Kristo at ikaw ay maligtas. Tayo po ay manalangin. O aming Panginoon, salamat po sa mensahe ninyo sa gabing ito. Nawa ay makultivate palagi sa aming puso ang gratefulness, thankfulness sa lahat ng pagpapala na ipinagkaloob niyo sa amin. Lalong-lalo na sa blessing of redemption, reconciliation, regeneration, in other words, salvation. Salamat po, O Diyos. At tulungan ninyo kami na imbis na iabuso namin ang blessing ninyo at maging idol na, magpasalamat kami sa inyo sa lahat ng meron kami. Tulungan ninyo kami, O Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. Okay po, salamat sa Panginoon. Para sa ating closing hymn, ating awitin ang Thanks Be to God. Thanks be to God, our Father. Thanks be to God, our Father. Thanks be to God for all His boundless, boundless love, His boundless mercy. Thanks be to God, our Father. Thanks be to God, our Father. Thanks be to God for blessings from above. Sing His name with adoration, every tongue and every nation. Holy
Tayo po yung manalangin. O Panginoon, kami nagpapasalamat sa gabing ito, sa mensahe from Ephesians. Tunay nga na ang gratefulness, ang ungratefulness ay isa sa maging batayan ng inyong paghuhukom sa huling araw. Nawa, tulungan nyo kami, lalo ang inyong mga tao na maging um, mapagpasalamat, puso mapagpasalamat, Panginoon, dahil isa ito sa distinguishing marks ng tunay na tao ninyo na na binigyan nyo ng bagong puso. At nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil for in order for us to be grateful, ay pinupuno nyo kami ng um, inyong mga pagpapala, ng inyong biyaya araw-araw. At ito ngayon nagdudulot sa contentment na kami ay payapa kung saan nyo kami inilagay. Kami ay naglilingkod ng may kagalakan. Dumudulot ito sa pagpupuri sa iyong pangalan. Nawa all throughout the week na kami ay muling harap sa mundo. Tulungan nyo kami, Panginoon, na i-appreciate lahat. Kahit yung mga heavy providences, even yung mga bagay na nakikita namin na maaring hindi ayon sa aming mga plano. Help us to be thankful. Higit sa lahat dahil sa aming Panginoong Kristo na siyang aming pag-aasa, na siyang nabuhay mula sa mga patay, na kaya meron kaming pag-asa na aming dadalhin as we face the world again. O Lord, nawa nangusap ito sa mga puso ng mga tao, mga kaibigan namin na wala pang pagtitiwala sa aming Panginoong Kristo. May they also experience itong pagbabago dulot na mula sa ebanghelyo ng aming Panginoong Kristo, so that they can also praise you, O God, from a heart na grateful dahil iniligtas ng inyong biyaya. Sa iyo lamang po, Ama, ang kapurihan. Ito pang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Good evening po. Good evening po. Pastor. God bless po. Good evening po. Good evening, Pastor.